Pinagbawalan ng sumali sa anumang bidding ng Commission on Elections ang Smartmatic. Dismayado ang kumpanya sa may giit na sumusunod naman sila sa lahat ng panuntunan sa eleksyon. Nakatutok si Rafi Tima. Mahigit isang dekada matapos unang lumahok sa automated election sa bansa, disqualified o hindi na pwedeng sumali ang Smartmatic sa anumang bidding ng Commission on Elections. Sa desisyon ng COMELEC Anbang, sinabing dinisqualify ang Smartmatic dahil sa kasong kinasasangkutan ni dating COMELEC Chairman Juan Andres Bautista sa Amerika tulad ng money laundering at iba pa. Inakusahan si Bautista ng pagtanggap umano ng suhol mula sa Smartmatic para ma-award ang kontrata sa kanilang election machines. Sabi ng COMELEC, kahit daw wala pang desisyon ng kasong ito, maaari pa rin daw itong magresulta sa spekulasyon at pagdududa sa integridad ng eleksyon. Sa isang pahayag, dismayado ang Smartmatic sa desisyon ng COMELEC. Sa 23 taon daw nilang kasaysayan, hindi pa sila nakakasuhan sa Amerika o sa alinman bansa kaugnay sa anumang election-related na kontrata. Nang lumahok daw sila sa eleksyon sa bansa, sumunod daw sila sa lahat ng panuntunan at naging bahagi para makilala ang bansa bilang modelo ng election integrity sa buong mundo. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Bautista, pero dati na niyang itinaging tumanggap o nanghingi siya ng suhol mula sa Smartmatic o anumang kumpanya. Ang petisyon para sa disqualification ng Smartmatic, inihain ng grupo ni dating DICT Secretary Eliseo Rio Jr. Ang sabi nila, hindi raw tumupad ang Smartmatic sa minimum system capabilities na nagresulta umano sa seryosong irregularidad noong 2022 elections. Hindi kasama sa desisyon ang puntong ito dahil giit ng COMELEC, walang irregularidad sa nagdaang 2016 at 2022 national elections dahil napatunayan namang naging maayos at malinis ang botohan dahil sa mga ginawang random manual audit at recount ng mga balota. Siyempre, masaya, no? Kahit dahil kami lang ang nag-file ng petition, wala nang iba, no? At dahil siguro sa petition namin, doon na-disqualify. Sa 7 commissioner ng COMELEC kasama si Chairman George Garcia, isa ang hindi nakaboto, si Commissioner Marlon Cascuejo dahil nasa isang official business. Si Commissioner Amy Farolino ang tumutol at nagbigay ng separate opinion. Hindi raw nabigyan ng sapat na pagkakataon ng Smartmatic na idepensa ang kanilang sarili. Perpetual o panghabang buhay ang disqualification na iginawad ng COMELEC sa Smartmatic. Mababago lang daw ito sakaling i-reverse ng mismong COMELEC sa hinaharap ang desisyon. Agad din daw itong ipatutupad, maliban na lamang kung may TRO laban dito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.